Good morning. Good morning to our Lord Jesus. I praise the Lord for this privilege na nakapreach ako at saka makashare ako ng salita ng Panginoon sa atin lahat. I praise the Lord dahil nga nandito ako ngayon sa inyong harapan. I miss you all so much. Sa panahon na ito, masyado ako nalulungkot, naapektuhan, umiiyak, araw-araw dahil nga sa pandemic na ito na hindi ako masyado makalabas kung anong gusto ko nga bilhin. At saka malayo ako sa aking mga anak, sa aking mga pamilya. Pero mayroon ba tayong sisihin dito? Wala. Ang nangyari na ito nanguna sa China at saka kumalat at saka maraming namamatay. Supposed to be ako'y uuwi na sa March. Naabutan ng lockdown. Pagkatapos lockdown, nag-rebook ako ulit. Kasi akala ko okay na. Cancel na naman ulit. Nag-rebook ulit. Ilang beses ako nagpa-rebook, 3 eroplano, binilhan ko ng ticket. Kumuha ako ng mahal na ticket, PAL. Social distancing kinuha ko. Para lang makauwi ako, cancel pa rin. Umapply ako, kumukuha ako ng mga dokumento. Pagkadating ko sa bahay, umiiyak ako, cancel pala ang aking flight. Umiyak ako Lord. Sabi ko, Lord, pagod na ako. Bahala ka na. Kung makauwi ako, kung kailan ako uwi. Dahil sa pandemic na ito. May isa akong kaibigan, sinabi sa akin, Mami, bakit may Diyos tayo? Bakit pinabayaan niya mangyari ito? Sabi ko sa kanya, God is sovereign God. Almighty God, excellent in power. In Job 37:23, as for the Almighty, we cannot find Him. He is excellent in power. So yan ang ating Panginoon, Almighty God, Sovereign God. Hindi natin makikita kung anong kanyang mga ginagawa. He is powerful God. He is sovereign God. God can do everything that we cannot see. God allows these things to happen to awaken us. Dahil nga po, marami na mga tao, marami na mga Kristiyanos na hindi na nakaalala sa Panginoon. So may plano ang Diyos kung bakit na nangyari ito sa buong mundo. Bakit? Nakita ng Panginoon na sobrang wicked na ang mundo. Gusto ng Diyos na magbago tayong lahat. Masakit man, malungkot sa atin mga dinaanan nito ngayon. Wala tayong magawa. Dahil ito ay kalooban ng Diyos na tayo ay magbabago. This is the plan of the Lord sa buong mundo na ang lahat ng mga tao ay lumapit sa Kanya. Our text, Lamentation 3, verse 5, He besieged me and surrounded me with bitterness and woes. Napaligiran man tayo ng kalungkutan ng mga troubles ngayon, ang bitterness sa buhay natin or whatever, mga problema, mga troubles sa atin mga buhay, sa ating bansa. But we believe that God is our hope. Let's pray. Lord, we do thank you for your words, Lord, at tinuturuan mo po kami, Lord God,
sa nangyari na ito sa aming bansa, na kami, Lord God, ay magbago. Na gusto mo po kami, Lord God, na lumapit sa iyo, Lord. Na kami magbago, Lord God. So, Lord, tulungan niyo po kami. Only by your grace, Lord. Hindi po kami, Father God, hindi namin ito magawa, Lord, kung wala ka sa buhay namin. We need your help, Lord God, na kami po ay magbago. So, tulungan niyo po kami, Lord God, sa panahon na ito, Lord God, mga trouble, Lord God, ng mga danaanan namin. Ang pandemic na ito, Lord God, we need you, Father. We need you, Lord Jesus. Amen. The title of our message, In Sadness, There is Hope. In the book of Lamentation is teaching us, or teaching the people who disobey God, that they are inviting disaster. Ang mga tao nga hindi nag-obey sa Panginoon, actually, they are inviting disaster in their lives. Dito sa Lamentation ay pinakamalungkot na buhay ni Jeremiah dahil sa destruction of Jerusalem at sa mga kasalanan ng mga tao. As we read in Lamentation 1:1-5, how lonely sits the city that was full of people. How like a widow is she, who was great among the nations. The princess among the provinces has become a slave. Verse 2, she weeps bitterly in the night. Her tears are on her cheeks. Among all her lovers, she has none to comfort her. All her friends have dealt treacherously with her. They have become her enemies. Verse 3, Judah was gone into captivity, under affliction and hard servitude. She dwells among the nations. She finds no rest. All her persecutors overtake her in dire streets. Verse 4, the roads to Zion mourn, because no one comes to sit feast. All her gates are desolate. Her priests sigh, her virgins are afflicted, and she is bitterness. Verse 5, her adversaries have become the master. Her enemies prosper, for the Lord has afflicted her because of the multitude of her transgressions. Her children have gone into captivity before the enemy. Lamentation 1:1-5. Si Jeremiah ay tinatawag na weeping prophet. Nakita kasi niya ang pagkawasak ng lungsod ng Jerusalem at nakita niya na di na lang bihag ang kababayan at kinaladkad ito sa kalsada at napuno siya ng kalungkutan. Naawa si Jeremiah sa nangyari sa Jerusalem. Umiyak siya. Sobra ang lungkot. Ngunit sa kabila ng kalungkutan, nadama niya ni Jeremiah ang kanyang buhay. Sabi niya, manunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko ang pag-ibig at awa ng Diyos na walang hanggan. Lamentation 3:21-22. So do we apply this in our lives? Sa nangyari sa atin ngayong taon na ito sa atin bansa, paano natin ma-apply ang kalungkutan na nadama ni Jeremiah sa kanyang buhay? Ang ating paningin ay nasa Diyos lamang, kagaya kay Jeremiah.
nakita niya ang Diyos, nga ang Diyos lamang ang kanyang pag-asa. So at ayon din ang sa atin mga buhay. Ang Diyos lamang ang pag-asa natin sa ating bansa at sa saan mga nangyari na ito ngayon sa ating mga buhay. I'm sure na lahat tayo ay nalulungkot at umiiyak dahil marami ang nawala ng trabaho, marami ang mga tao na apektuhan at saka namamatay, at marami pa ang nasa hospital. So nalulungkot tayo at saka naaawa tayo sa ating mga kapwa. Sa akin, na matagal at gustong makauwi para makapiling ang aking mga anak, at marami pa ang inaasikaso mga dokumento pagkatapos makancel lamang ang akin nga flight. Ang sabi ko, wow, Lord! I give up. I'm so tired. Ako'y umiiyak. Nalulungkot talaga ako. Dahil sa pandemic na ito. Umiyak ako kay Lord. Ang sabi ko, Lord, pagod na ako. Bahala ka kung kailan mo ako pauwiin. Kung gusto mo na akong uuwi. Ganun na lang ang mga kapatid ang gagawin natin. Kung pagod na tayo, isurrender natin. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang nakakaalam. Dahil nasa Diyos ang ating pag-asa kapag naalaala natin ang kanyang pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya pa rin ang Diyos noon, ngayon, and forever. So ano ang gagawin natin mga kapatid sa mga nangyari na ito sa ating bansa? Or sa ating buhay? Number 1, we need to pray. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. Magdasal tayo araw-araw. Hindi tayo magsawa sa pagdasal araw-araw. Sa buhay ko, nakasanayan ko mag-pray araw-gabi. Kahit na minsan, tanghali, lumuluhod pa rin ako sa Panginoon. Kahit na nga minsan, ako'y nag-exercise sa may volleyball court. Lumuluhod ako doon at saka nagataas ng kamay. Sumisigaw nga si Sir Norman, God bless you, Sister Vilma. So iyan ang ginagawa ko. Kahit saan ako, ay lumuluhod ako kay Lord. Naghihingi ako ng tulong. Dahil nga po, siya lamang ang makatulong sa atin. I encourage you all mga kapatid na isabuhay natin na mag-pray tayo araw-araw. Gabi. Kahit anong ginagawa natin, mag-meditate tayo ng kabutihan ng Panginoon. Wala tayong mga kausap sa ating pagpanalangin kundi ang Diyos lamang. Siya ang ating kaharap sa ating pagpanalangin. Wala tayo ibang tao nga kinakausap kundi ang Diyos. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Nakausapin natin siya araw-araw sa buhay natin. Iyak tayo sa kanyang
sa kanyang dukhan, kay i-comfort tayo ng Panginoon sa kanyang dibdib. Dahil nga po, ang Panginoon ang ating buhay, siya lamang ang ating pag-asa. Number 2, we need to trust God. Hebrews 2 verse 13. And again, I will put my trust in you and Him. We trust the Lord, mga kapatid. And again, I will put my trust in Him. Strength. And Psalms 18 verse 2. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Ano man ang mga problema natin, mga kapatid, hindi tayo malulungkot. Nalulungkot din tayo, pero pag iniisip natin na may Diyos tayo, ang ating kalungkutan ay napapawi, natatanggal. We do trust God dahil nga ang Diyos lamang ang ating Diyos na hindi nagbabago. Ang kanyang mga pangako sa atin ay natutupad. Sa Diyos lamang ang ating pag-asa kapag tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Hindi tayo mapagtiwalaan isa't isa. Ang Diyos lamang ang atin nga pagtiwalaan. Naniniwala ko dahil nga ang sabi sa Bible, we don't trust anybody or ourselves. Dahil nga po, tayo lahat ay nagbabago ang isip. Ang Diyos lamang, hindi nagbabago ang isip. So, we trust the Lord sa Kanyang kabutihan sa buhay natin. He delivered us, He strengthened us, and He is the shield of our lives. He is our salvation sa ating buhay, sa ating bansa na nangyari na ito. Malakas ang ating Panginoon sa ating buhay. Hindi niya tayo ay pinabayaan na tayo ay manghihina, kundi tayo ay napalakas ng Diyos. Amen. Number 3, we need to obey God. Genesis 3, 1-13. Si Adan at saka si Eva, pinarusahan ng Diyos dahil nga nag-disobey sila sa Panginoon. Pinarusahan ang Hahas, pinarusahan si Eva, pinarusahan din si Adan. At pinalabas sila sa Garden of Eden. At ang sabi nga ng Diyos, parusahan niya ang mga tao na hindi sumusunod sa Kanya. So ito, si Adan at saka si Eva, may sinabi ang Panginoon sa kanila, pero hindi nila sinunod ang Diyos. Naniniwala pa sila sa ahas, sa Panginoon. So mga kapatid, hindi tayo maniwala sa mga sabi-sabi lamang, kundi maniwala tayo sa ating Diyos. Amen. Number Genesis 17 verse 1. When Abraham was 99 years old, and the Lord appeared to Abram and said to him, I am Almighty God, walk before me and be blameless. So yun ang sabi ng Panginoon sa Abram, walk with me humbly. Walk. Ang sabi ng Panginoon sa kanya. Abraham obeyed God, and God make him the father of all nations. Sa ating mga buhay, may plano din ang Panginoon
kung tayo ay mag-ubi sa Kanya. Lahat tayo, isa't isa, mayroon tayo, may mga plano ang Panginoon sa atin. Kung mag-ubi lamang tayo sa Panginoon and walk with God hanggang magawa natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Kagaya ni Abraham, ginawa niyang kabutihan at saka sinunod ang Panginoon sa buhay niya. And then the Lord make him the father of all nations. Number 4. We do not fear. Psalms 23 verse 4. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Psalms 23 verse 4. Hindi tayo matatakot. Anong man ang lakaran natin, anong man ang problema natin ngayon, huwag tayong matatakot dahil nga po may Diyos tayo. I-comfort tayo ng Panginoon sa mga nangyari na ito sa ating bansa. Minsan, ang takot ay nagbibigay sa atin ng kahinaan. Kahit ang mga Kristiyanos, sa panahon ngayon, marami akong naririnig na mga Christians takot. May Diyos tayo, mga kapatid. Kapag tama ang sustansya ng ating mga pagkain, vitamina at diet sa buhay, at magkain ng pagkain spiritual araw-araw, hindi tayo kakapitan ng virus. And we put in the center of our life, our Lord Jesus. Pag ang Diyos nasa buhay natin, in the center of our lives, wala tayong katakutan. At kung kumain tayo ng pagkain ng spiritual araw-araw, hindi tayo kukulangin ng Panginoon. Dahil alam ng Panginoon kung sino ang natatakot sa Kanya. So huwag tayong matakot dahil may Diyos tayo. We put God in our lives, the center of our lives. Huwag tayong matakot, mga kapatid, dahil nga po ang Diyos ay nasa ating buhay. Magulo man ang mundo or ang ating bansa, huwag tayong matakot. Dahil ang Diyos ay nasa atin. Siya ang ating pastol. Hindi niya tayo iwanan or pabayaan. Nagbabantay sa atin ang Diyos araw-gabi kahit na tayo ay natutulog. Psalms 5:8. Lead me, O Lord, in your righteousness because of my enemies. Make your way straight before my face. God leads us in His righteousness because of our enemies, and make His way straight before our face. Ang banal na Espiritu ang atin katulong sa paglakad sa na matuwid sa daan na nalaglag na dadaanan natin. Ilalayo tayo ng Panginoon sa virus na ito. Inalagaan tayo ng Diyos araw-araw. Hindi niya tayo pabayaan at saka hindi tayo makapitan ng sakit dahil ang Diyos ay nasa atin. Number 5, we remain humble.
will humble themselves and pray. 2 Chronicles 7:14. If we humble ourselves and pray, God will hear our prayer. Sa ating sitwasyon ngayon, we need prayer. We need to humble. Huwag mainit ang ating mga ulo. Huwag tayo magrambol. Huwag tayo magalit dahil nga sa sitwasyon nito ngayon. I believe nga marami ang mga tao nga naiinit ngayon. Mainit ang ulo. Lalong-lalo na ang hindi nakakilala sa Diyos. Mga driver, mga tao nga hindi nakakilala sa Diyos, nga walang trabaho. Yan narinig natin sa mga balita na marami silang complain. Lahat sinasabi, lockdown, lockdown, wala kaming trabaho. Wala na makakain. Wala na makakain namin mga pamilya. Lockdown na naman ulit. So, ang atin, gobyerno, nagaproteksyon din sa atin. Pero sila ay hindi nila naintindihan ito. Inalagaan din tayo ng ating gobyerno. Pero sila, hindi nila iniisip ito sa buhay nila. Ang kabutihan na ginagawa ng ating gobyerno. So mga kapatid, sa atin hindi ito mangyari. Dahil alam natin na ang Diyos ay tutulong sa atin kahit na tayo ay may mga problema ngayon. Wala tayong trabaho, hindi tayo makapunta sa church. Ang Diyos ang magbigay sa atin ng way sa ating buhay kung mag-humble lamang tayo sa ating mga buhay. Micah 6:8. Walk humbly with your heart. We always be still and peace. Sa atin ng mga puso, kailangan tahimik lang tayo at saka may peace tayo sa buhay. Kasi yan ang sabi, He has shown you, O man, what is good and what does the Lord require of you, but to do justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So, kailangan may peace tayo mga kapatid sa buhay natin. Mahalin natin ang mga tao ngayon sa paligid natin. Pakita natin ang kabutihan sa kanilang buhay. Turo natin ang ways ng Panginoon. Nga ganito ang Panginoon. Tinuturuan tayo ng Panginoon nga magmahal. So ituro natin ang pagmamahal ang pag-ibig sa mga tao. Saka ituro natin na tayo ay maawain sa mga tao. And we walk humbly mga kapatid para makita naman ng mga tao sa atin na tayo pala mga anak ng Diyos. Kagaya ngayon sa pag-uwi ko, marami ang mga nagtitext sa Congress nga mga text nila, mga messenger nila, tinitira nilang mayor sa Iloilo. Tapos sabi pa nila mga ganito sinasabi. Tapos ako yung nagre-respond sa kanila. Sabi ko sa kanila, don't be evil to evil, be evil for good. So mga kapatid, yan ang ipakita natin para makita ng mga tao na tayo ay mga anak ng Diyos. We walk humbly with our God para makita nila na tayo ay mga anak ng Panginoon. Amen. 1 Peter 5:5. Likewise, you younger people, submit yourselves to your elders. Yes, all of you, be submissive to one another and be clothed with humility, for God resists the proud, gives grace to the humble. Ito'y kautusan ng Panginoon, we submit each other. Bata man siya, matanda man siya, kailangan we submit one another. Hindi tayo magpakita na tayo ay mataas
matalino tayo, no? Very spiritual ako, mayaman ako, gwapo ako. Huwag tayong magpakita ng ganyan, mga kapatid. We submit ourselves one another. Dahil nga po sa Panginoon, we are all equal. Lahat tayo, anuman klaseng tao, ay minahal ng Panginoon. Hindi nagpipili ang Panginoon kung sinong mahalin niya. Minamahal tayo ng Panginoon. Black, white, red man tayo. Minamahal tayo lahat ng Panginoon dahil nga po siya ang nag-created sa atin. So we need to submit one another. Kung ano man mga trabaho natin, sa bahay natin, sa church natin, submit tayo. Mag-humble tayo. Huwag tayo mag-murmur. Huwag tayo mag-complain. Pakita natin na we have a cloth of humility. Dahil nga po, ang Panginoon ayaw ng mga proud. Dahil ang Panginoon natin ay humble. Nagpakita ba ang Panginoon sang sinasaktan siya? Binayubay siya. Ngay pako sa cross. Nagsabi ba siya, nga ako ang Diyos nyo? Bakit nyo ako ginaganito? So ang Diyos, tinuturo sa atin, nga ganyan din ang gagawin natin, kagaya sa Kanya. Huwag natin itaas ang ating mga buhay dahil nga po ang Panginoon, hindi niya tinaas ang sarili niya habang sinasaktan siya ng mga tao. So we submit ourselves one another, mga kapatid. Kung may mga pride man tayo sa ating mga puso, tanggalin natin yan. God is gracious. God is gracious. Gracious siya. And then, the Lord make us humble. So, we submit one another and we love one another and we humble ourselves one another. God is looking in our heart like this time that we need His help. He is Lord of all, King of kings. We honor Him and adore Him. Amen. Sa kabila ng pagkalungkot, sa sitwasyon ng ating bansa, nadaanan natin, sa buhay natin, nadaanan din ni Jeremiah. Pero ang sabi ni Jeremiah, manunumbalik ang pag-asa at saka ang pag-ibig pag nakita natin ang pagmamahal ng Panginoon at saka mercy ng Panginoon sa atin ay forever. So mga kapatid, ang pag-asa natin ay sa Panginoon. Hindi tayo makachange ng ating bansa. Hindi natin mapatanggal ito ang COVID na ito sa ating bansa. Kundi ang pag-asa lamang natin, ang Panginoon Diyos na si Jesucristo, ang pag-asa natin nga makatanggal nito ng pandemic na ito sa ating bansa. So, lalapit tayo sa Panginoon. Lalapit tayo sa Kanya, maghingi ng tulong dahil ang Panginoon lamang ang tutulong sa atin. God is looking into our hearts. Kung tayo ba'y lumalapit sa Kanya with a humble heart. Nasabi doon sa may 2 Chronicles 7:14. If my people will humble themselves and pray, the Lord will hear our prayers. So mga kapatid, we humble ourselves to the Lord and He hear our prayers. Conclusion. Ang Diyos ang ating maaasahan. Kaya we wait on Him.
Hintayin natin ang ating Panginoon. Dahil there is a time in the Lord. Ang lahat ay may oras sa Panginoon. Hindi man masagot ng Panginoon ang ating mga prayers ngayon, but there is a time. So God is our help and our salvation. Lakasan natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Ang katapatan ng Diyos ay parang isang angkla na hindi natatangay ng malakas na bagyo kailanman. So ang kalakasan ng Panginoon, wala talaga ito may makapag-compare sa Kanya. Wala siyang may mag-compare sa Panginoon natin. Siya lamang po ang ating Diyos na nag-iisa. Lakasan natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Dahil God is our Lord Jesus, our hope in our nations. He is the only one hope of our nations. The precious blood of Jesus is our hope of our nations. So we need to pray that the Lord Jesus is only the hope of our nation. Amen.